1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na Mama Sam dyan na laging sumusuport dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika tayo ngayon. Ay nako, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So to, para sa una natin chika, Catriona Gray, mag-aartista na. So ito nga si Catriona Gray ay sasalang na sa isang movie na kung saan naman ay talagang kaabang-abang dahil under ng Viva Films. So yon, so medyo matagal-tagal na rin naman si Catriona na hindi natin nakikita na talagang gumawa ng movie, diba? So hindi ba katulad nung kay Pia Wurtzbach na binigyan siya talaga ng lunch movie niya after ng manalo siya sa Miss Universe. And then, ito naman si Catriona, ayun din yung inaasahan ko na mag-aartista din talaga siya. Pero finally, sasabak na siya. And then, ang masaya dito, ayun nga, sana magsunod-sunod na yung project niya, di ba? Sa unang taon pa lang ng 2026, may pasabog at ganap na si Catriona. And then, I wish kay Catriona na sana hanggang sa matapos tong taon na to ay mapanood natin siya ng bonggang-bongga sa mga teleserye, sa ano. Kumbaga parang deserve din kasi naman talaga ni Catriona na mag-artista. At isa pa sa mga gusto ko rin kay Catriona, mag-judge sa Miss Universe. Kasi hindi pa talaga siya nag-judge. Lagi lang siya host. Pero, syempre, di ba, bilang Miss Universe, gusto din naman natin makita na nakaupo siya as a judge. Di ba? So, yon. Kaya, hintayin natin niya in the future. Siguro kaya hindi siya kinuwang judge dito sa Miss Universe dahil alam niya magkakaroon ng mekos-mekos. Di ba? Alam naman natin si Catriona, masyadong open the way kung paano magsalita. So, yon. So, good luck kay Catriona and good luck sa bago niyang movie. Ayan. At para naman sa sumunod natin chika, Road to the Miss Environment 2026 na magaganap daw sa India ngayong taon na to. Nung first ng environment sa India din, di ba? Kung saan nag-first runner-up si Michelle Arceo. Tapos sumunod na sa ibang lugar na, tapos sa Pilipinas, tapos ngayon balik India na siya. And then good luck kung sino ang lalaban dyan, represent ng Pilipinas at sana manalo na, di ba? So good luck kay Miss Environment sa magiging production nila. Mapapanood natin sa November. O, di ba? Matagal-tagal pa may announcement na. Pero ang Miss Universe wala pa. Charot. So, yan. And then, syempre, para sa sumunod nating chika. Ito nga. So, sinasabing ganon, ang Miss World ay magaganap daw sa El Salvador. Ang bongga daw ng El Salvador kasi nung 72 Miss Universe ginanap sa El Salvador. Ngayon naman, ang 73th Miss Universe ay gagawin sa El Salvador. So, anong chika mo dito? Ang chika ko dyan, sana maganda ang production nila. Katulad ng kasing ganda ng ginawa nila noon sa Miss
Universe, di ba? Kasi ang Miss Universe talagang pinabongga talaga nila at nakita naman natin na talagang wow, 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 wow. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang mangyayari sa Miss World ngayon taon na to, di ba? So, sana naman, Philippines manalo na, di ba? Kasi taga-taga na natin hindi na nanalo dyan. Ang sabi nga ganon, yung Miss World, nung una, dito daw sa Thailand. So, ngayon, parang nakuha na yata ng El Salvador. Kaya doon na sa El Salvador gagawin ang Miss World. And bongga yan, di ba? So abangan natin kung kailan to at kung konfirmado nga ba na sa El Salvador na ang magiging Miss World ngayong 2026. So, yun. Are you excited? Ako, yes. Excited ako. Kung sino nga ba ang ilalaban natin dyan. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, pinag-uusapan, sino ba nga ba ang beauty queen the maker? Si Osmel Sousa or si Arnold Figueroa? Well, ang masasabi ko, natutuwa naman ako na dalawa sila ay talagang nakapag-produce ng mga title holder na babae sa iba't ibang international stage. Pero, syempre, kung tatanungin mo ko, sino nga ba talaga ang the beauty queen maker? Ako para sa akin, syempre si Osmel. Dahil si Osmel, walang le-level sa galing neto kung paano siya naging beauty queen the maker. Diyos ko, balikan natin yung mga nangyayari noon sa Venezuela na siya pa ang national director o siya pa ang may hawak ng mga girls na inilalaban niya sa iba't ibang klase ng pageant. Imagine ninyo, ilang Miss World, ilang Miss Universe, ilang Miss International ang ginawa niyang beauty queen, di ba? Eh si Arnold, yes, nakakatuwa kasi yung mga girls niya nananalo sa international pageant. Pero kung ikukumpara mo sa bilang ng ipinanalo ni Osmel at sa mga na-produce ni Osmel, eh talaga naman to the highest level. Walang tatalo, di ba? So yon kasi naman ang mga na-produce talaga ni Osmel ay pang Big Five talaga. May Miss Earth, may Miss Universe, may Miss World, o may Miss International. Eh Diyos ko, ilan ba yung bilang ng Miss International na nanalo sa Miss International? Halos ang do si Osmel. Sa Miss Universe, kung bakit nagmi-Miss Universe ang Venezuela, eh gawa ni Osmel. Tapos doon naman sa sa Miss World, kung bakit sila nanalo ng Miss World, eh gawa ni Osmel. Eh si Mr. Arnold nagsisimula pa lang. So wala pa siyang napoproduce na pang Miss Universe, pang Miss World at saka sa pang Miss International. Siguro in the future, na? So, yan. But, silang dalawa ay pareha silang magaling para sa akin. So, iba yung advocacy talaga nila na parang ang talaga goal nila ay mapanalo ang bansa. At magpasalamat tayo dahil si Mr. Arnold, tingnan ninyo, napapanalo niya yung mga girls, di ba? So, yon, ganun talaga. Kaya, laban. Yon, para sa sumunod na chika, eto nga, pambato ng Vietnam sa MGI All-Stars. Magbabalik na mula sa Miss International Queen. Yes. Anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan, good luck sa kanya. Siguro dito, may deal na siya kay Mr. Nawat na baka ipasok na siya sa semifinals kasi 'di ba nawala yung kinang niya doon sa Miss Universe. So syempre, alam naman natin si Mr. Nawat mahilig tong magbigay ng chance na sige, pumunta ka dito sa akin. Charot. So yun. Hindi, ako para sa akin challenge sa kanya to, sa kanyang pagbabalik uli sa international stage. Kung may pera naman siya pang gastos at kung meron naman siyang ibubuga, di ba, sa magiging competition, why not? Pero ang nakakatakot doon ay paano kung matalo uli. O, di ba? So, ang akin lang, sana pag-isipan ng maigi ang bawat sinasalihan, pag-isipan ng maigi ang bawat takbo. Kasi, syempre hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na laban. But I wish na sana dito maka-top 5 man lang siya o maka-top 10, di ba? Kasi syempre parang doon sa Miss Universe, Diyos ko na El Tocuyo ka, dati kang Reyna, hindi ka man lang pumasok sa semifinals. But syempre hamon to sa pagpasok niya dito sa MGI All-Stars kung kaya niya nga ba ipasok ang sarili niya sa semifinals. But tingin ko naman, papasok yan. Kasi, alam naman natin, di ba, na syempre, kung may naman sila, kung may agreement naman, di ba, di bongga yan. Eto ang mas bongga.
Miss Universe Thailand, nagparinig daw kay Fatima na ang sabi, a queen is not made by the crown, but her confidence. So, ang pinaparinggan daw ba dito nila Mr. Nawat ay si Fatima. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko alam ha. Kasi parang tinignan ko naman yung page ng Miss Universe Thailand. Wala naman akong nakita doon na may parinig sila kay ano. Kumbaga, kasi meron kasing bagong video si Vina na ang sinasabi, hindi lang siya pang corona, kundi kumbaga, paano i-build yung kanyang confidence. Ayun yung ibig sabihin. Pero kasi yung ibang page, nilagyan na ng capture na, ito parinig to kay Fatima, ganun-ganon. Parang, talaga ba? paano ninyo nagagawa yan? Wala naman silang sinabi na gano'n. To Fatima, di ba? Wala naman silang in-address na gano'n. Minsan kasi, yung mga ibang page din, nakakaloka kung paano gumawa ng mga eksena. Siyempre, si Mr. Nawat, hindi naman niya ugali yung alam mo yun, yung parang mga elam sa beauty queen na may beauty queen na parang, sige, dead ma'am. Basta ang importante, tapos na kasi ito Kumbaga parang wala naman na kay Mr. Nawat kung nag-first runner-up or nag-title. Kasi ang sinasabi na ni Mr. Nawat, hindi naman daw niya hinahangad na mag-title itong si Vina. Ang hinahangad niya ay makalaban ng maayos at ma-represent niya yung sarili niya with her confident. Kasi nga, ang problema kasi kay Vina, hindi siya ganun ka-confident. Madali siya ma-distract sa mga bashing. Kaya, ang pinupush dito, yung ma-build yung confident niya para magawa niya uli yung mga bagay na dapat niya pang magawa. So, yun yung ginagawa nila kay Vina. And then, I think, ayun yung caption ng, ng post ng Miss Universe Thailand para kay Vina, hindi para kay Fatima. Correction lang. Ayun. Kasi yung iba kasi ginagawa na para daw kay Fatima to. Si Fatima, sa totoo lang, isa din sa mga nakikita ko na hindi rin siya kumpiyansa talaga sa sarili niya. Hindi buo. Nandoon na parang binibuild din talaga nila. Pero nandoon ako sa part na sana hindi nyo pinanalo na Miss Universe kung hindi pala siya kumpiyansa, di ba? Dapat binigay nyo doon sa kung sino yung mas confident, kung sino yung mas maganda, yung mga tipong ganon. Sana kay Atisa nyo na lang binigay, ganon. Kasi, syempre, ang Miss Universe, ang pinag-uusapan dito, yung kumpiyansa talaga. And ayun yung nakita ko na kulang din talaga kay Fatima, di ba? So, talagang pag nagsasalita ka si Fatima, parang hindi pa siya sigurado sa sarili niya. So, yan. Pag lumalabas siya sa video, parang hindi nga alam kung ano yung action niya, kung ngingiti ba siya o ano. Basta para siyang ghost. So, yan. Ghost talaga. Anyway, good luck sa kanila. At para naman sa sumunod na chika, Miss Cosmo na daw ang pinaka-top na pageant sa buong mundo. Dahil nga sa laki ng papremyo, sa bonggang ng mga girls, yung kumbaga yung mga nabibenefit nila. So, ang Miss Cosmo na talaga ang dapat daw salihan ng mga beauty queens. At ano bang tingin natin dito? Akong tingin ko naman, ang Cosmo, it's a promising pageant para sa akin ha. Hindi ko siya nakikita na parang, wala naman yan. So, nakikita ko siya na promising pageant siya na parang in the future ay talagang pwede siyang mag-boom ng bonggang-bongga. So, depende sa sistema, depende sa pagpapalago, depende sa sitwasyon na ibibigay ng Miss Cosmo. Ang Miss Cosmo kasi kailangan talaga nila iangat yung pageant nila every year. And then, since na second year pa lang nila to, so syempre, nandoon pa rin tayo na looking forward tayo kung ano mangyayari sa kanila sa susunod na taon, sa susunod na taon, sa susunod na taon. So, yon ang inaabangan natin sa kanila. And then, ayun, looking forward ako kung paano nga ba lalaban yung mga girls or yung organization nila sa tindi ng tapatan ng mga beauty pageant ngayon. So, yon ang mga inaabangan ko sa Cosmo. But for now, masasabi ko na ang Cosmo ay talagang nakatungtong siya sa ikalawang baitang. At nag-level up sila ng bonggang-bongga talaga this year, di ba? Kaya, congratulations sa organization ng Miss Cosmo and good luck sa mga susunod pang mga pwede nilang ipakita. Di ba? So, yan. So, ngayon, nandiyo dyan si Miss Philippines. Di bongga yan kasi matututukan ng mga Pinoy na
okay, ganito pala talaga ang nangyayari ngayon sa Cosmo. So, looking forward tayo na sana next time mag-title ang Philippines. Di ba? Kaya dapat magpadala tayo dyan ng bonggang-bonggang talagang, alam mo yon na pwede talagang kumabog. Di ba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, pinaka-aabangan na national pageant ay Miss Universe Philippines. Ano chika mo dito, Mama Sam? Ay, totoo naman yan. Sa lahat naman ng pageant, lalo na mga naririnig natin, ay sasali daw si ganito, ay pupunta daw si ganito. Ang Miss Universe talaga sa Pilipinas, sa lahat ng national pageant talaga na pinaglalabanan ng mga girls doon, Miss Grand Philippines, Miss World Philippines, at kung ano-ano pa, Binibining Pilipinas, ang number one talaga ay Miss Universe Philippines. Kaya nga di ba, naging boom ang Binibining Pilipinas ng bongga-bongga kasi nandoon yung mananalo ng Miss Universe Philippines. Kasi syempre inaabangan natin kung sino yung next na i-represent ng bansa natin sa Miss Universe. At kahit pa sabihin natin, ako nagkakaroon ng mekos-mekos ang Miss Universe ngayon, pero aminin ninyo, inaabangan ninyo kung sino yung mga magkukumpit dyan sa Miss Universe. At ngayon pa lang, Diyos ko, mainit na talagang pinag-uusapan sa social media. Ay, sasali daw si ganito, ay pupunta daw si ganito, ay si ganito daw makikita natin. Aminin natin yan na talagang kaabang-abang talaga ang Miss Universe Philippines at kung sino makakakuha ng franchise nito, hindi ako magtataka kung magbo-boom to. Pero ako mas gusto kong manatili siya ng Miss Universe Philippines lang talaga. Wag lang mapupunta kay Mr. Arnold to. Sarot. Kasi parang feeling ko, mahirap. Parang tama na sa kanya yung Miss World. So yun. So Miss World, Miss Grand, happy na ako para sa kanya doon. Wag na yung Miss Universe Philippines. Kasi ang Miss Universe Philippines, mas gugustuhin kong bumalik sa Binibining Pilipinas. Di ba, Christine Ann? Gusto yan ni Christine Ann. So yun. So ako yun talaga yung gusto ko lang na one day bumalik siya sa Binibining Pilipinas para yung pangalan ng Binibining Pilipinas, yung maramdaman uli natin yung kinang niya, maramdaman uli natin na buhay siya. But syempre, nandoon ako sa part na parang tanggapin natin yung sitwasyon ngayon at happy naman ako doon sa organization ngayon ng Miss Universe Philippines, di ba? So yun, so yes, ang Miss Universe Philippines talaga ang number one na inaabangan talaga ng mga Pinoy pageant kung sino talaga yung magkukumpit dito. Aminin man ninyo o hindi, di ba? So yun, at para sa sumunod natin, chika, Miss Universe page, ayun nga, so bumaksak daw ang views or ang follower dahil from 7 million ngayon daw ay nakakuha na lang daw ng 6.9 million. Actually, konti lang naman yung nawala, di ba? So, parang feeling ko, yes, sayang. Pero nandoon ako sa part na, dati nga sa Bisguran from ganito na, ba, 8 million na, biglang babaksak ng 5 million, ganon. Sa kanila, konting porsyento lang naman. Pero kasi hindi mo rin maiiwasan kung bakit umaalis yung mga tao dahil sa sobrang disappointed this year sa Miss Universe. Maraming na-disappoint. At sana naramdaman yun naramdaman yun ng Miss Universe na para inayawan talaga sila ng bonggang-bongga, lalo na yung mga Pinoy fans na parang, dismayado. Pero hindi lang tayo yung mga iba ding mga taga-ibang bansa, sobrang disappointed din talaga sa result ng Miss Universe. Maganda yung Miss Universe this year. Nung last year na ginawa talaga nila, pero na-disappoint talaga sila sa resulta lang. Ganon. At ayun, so sana sa susunod na Miss Universe, makabawi ang Miss Universe ng bonggang-bongga sa kanilang ipapanalo. Maparamdam nila sa mga tao na legit talaga ang Miss Universe choices nila. Di ba? Yung winners. So yon, I hope na ganun ang mangyari. So, let's see. This year, so, hindi pa naman dito natatapos ang laban. So, tingnan natin kung makukonvince ulit nila yung mga tao na magtiwala sa kanila after sa nangyayari ngayon. So, yun. Ako naman, parang ang Miss Universe naman, lagi naman nilang tinatry yung best nila. So,
bigyan uli natin sila ng second chance. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.